Diyos ko naman, Patrick. Pinag-alala mo ko. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang nakabalik? Patrick, gumising ka naman, oh. Pakiusap. Gumising ka. Patrick. Ay, totoo nga. Nakabalik na si Patrick. Kaya si galing. Tagal din na nawala. Mga 2 taon din. 2 taon din yun. Oo nga. 2 years. Masyadong nakapagtataka, Lolo Tomas. Nawala si Kuya Patrick. Mga 2 taon nang nakakaraan. Tapos ngayon biglang nakabalik. Nakapagtataka talaga. Inakala pa nga nating lahat na patay na yan eh. Ngayon bigla na lang lulutang na parang inanod ng mga alon pabalik. Yun nga po eh. Tsaka may napansin din ako. Yung damit po niya. Yan din ang suot niya nung huli ko siyang makita. Sigurado ka ba yan, Louie? Siguradong sigurado, Lolo. Kahit tanungin pa natin ang mga mangingisda kasama niya noon. Pati ang asawa niya. Malamang naaalala pa nila yung damit niya. Pakiusap, pauwiin mo na ako. Tama na. Mukhang nananaginip siya, Lolo. Patrick, gumising ka. Nakauwi ka na. Walang mananakit sa'yo rito. Tama na! Lumayaw ka sa akin. Tigilan niyo ako. Gusto ko na umuwi. Pauwiin niyo na ako. Nakikiusap ako. Nakauwi ka na nga. Andito ka na sa atin. Ako to si Dory, ang asawa mo. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Bakit ka nawala? At ano ba yan sinasabi mo? Halimaw. May mga halimaw. Kinuha nila ako. Kinulong nila ako ng 2 araw. May mga pagsabog. Nayanig ang paligid. Nagkagulo. Halimaw? Anong halimaw ba yung sinasabi mo? Patrick naman, no? Sabihin mo nang maayos kung ano bang nangyari sa'yo. Saan ka ba kasi napunta? Halimaw. Mga halimaw sa dagat. Mga kinatay na tao. Dugo. Yungib. Kuweba sa dagat. Halimaw. Mga halimaw. Pagsabog. Nayanig ang paligid. Patrick naman eh. Halimaw. Kinuha ako ng mga halimaw sa dagat. Mga halimaw sila. Mga halimaw sa dagat. Dorine, wag mo na siguro nating pilitin itong asawa mo na magsalita. Halatang wala pa siya sa wisyo ngayon. Maski ikaw nga hindi niya makilala. Siguro mas maigi kung pagpahingahin muna natin siya. Ay, hindi naman kaya umaarte lang itong si Patrick. Mga amado? Anong amate ba sinasabi niya, mga amado? 2 taon siya nawala at ngayon lang nakabalik? Tapos mukhang tinakasan na ng katinuan. Ayun nga mismo eh. Baka napadpad talaga yan sa kung saan. May nakatagpong ibang babae roon at naumaling. Kaya hindi agad umuwi. Tapos, umaarte lang ngayon para di paghinalaan. Hindi naman siguro ganun, mga amado. Halata namang wala talaga sa katinuan si Kuya Patrick eh. At anong gusto mong sabihin, Louie? Maniwala tayong dinagit niya yan ang sinasabi niyang halimaw? Kalukuhan yun. Walang halimaw sa dagat. Ilang dekada na akong nangingisda. At wala pa akong nakasalubong na maski isang halimaw. Kaya siguradong walang kabuluhan ang sinasabi niyan. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Labing-anim na taong gulang ako nang mawala ang isang kabari naming si Kuya Patrick. Pumalaot kasi ito, kasama ang 2 pang mga mangikista. Bigla na lang daw humangin at lumakas ang alon sa kanilang kinaroroonan. Tumaob ang kanilang bangka at hindi na natagpuan ng lalaki. Ang akala ng lahat, pati ng kanyang asawa, patay na ito. Subalit, lumipas ang 2 taon ay nakabalik ito. Halatang wala sa katinuan. Pero pareho ang suot na damit nung araw na mawala siya. Walang ibang bukang bibig, kundi ang halimaw sa dagat, yungib at mga pagsabog. Ang hindi alam naming mga taga-baryo ay simula pa lang iyon
ng mga kababalaghan na kakaharapin namin. Kababalaghang dulot ng mga halimaw sa dagat. Ako nga po pala si Lou. Mahigit 50 taong gulang na po ako ngayon. Isang simpleng foreman sa isang construction company dito sa Rizal Province. Pero itong salaysay ko ay nangyari sa baryo namin. Doon po iyon sa isang may kaliitang isla sa may silangan ng Samar. 18 anyos pa lang ako nung mangyari ito. Kumusta na ba ang asawa mo, Dory? Nakapagpahinga na ba? Nagpapahinga po siya sa loob ng Tomas. Pero hindi siya makatulog ng maayos. Ayun, tulala sa loob. Pero kalmado naman po. Tsaka mabuti na lang, naalala naman niya ako. Eh, kumain na ba ng tanghalian yon? Opo, kumain na. Pero pansin kong may kung anong takot siya sa isda. Nagprito kasi ako ng galunggong. Nanginginig siya kanina. Pinapatapon sa akin yung pritong isda. Kaya naglaga na lang ako ng itlog para maiulam niya. Ate Dory, pwede po bang makausap si Kuya Patrick? Medyo nag-aalala kasi kami ni Lolo Tomas para sa kanya. At saka nagtataka rin talaga kung ano ba talagang nangyari sa kanya. Sige lang, Louie. Pasok lang kayo. Ay, ang totoo, naghahanap din talaga ako ng mga pwedeng kumausap sa kanya eh. Hindi kasi talaga maayos ang katinuan niya. Hindi ko siya maintindihan gaano kahit pilitin ko pa. Pumasok nga kami ni Lolo Tomas sa bahay ng mag-asawa. Nakita namin si Kuya Patrick na nakaupo sa may sahig. Sa may paanan ng saradong bintana. Nakasandal siya sa may dingding. Magandang hapon po, Kuya Patrick. Pasok po kami ni Lolo ha. Gusto ko lang sana namin makausap kahit sandali lang. Pansin ko kaagad na matindi ang pangangayayat ni Kuya Patrick. Umaalingasaw din sa kanya ang amoy ng isda. Kahit pa halatang napaliguan at nabihisa naman siya ni Ate Dory. Pagpasok namin sa pinto, ay agad niya kaming tiningnan. Halata sa kanyang mga mata ang pagkabalisa sa kung anong bagay. Sinundan niya kami ng tingin hanggang sa naupo kami sa kanyang tapat. Magandang hapon, iho. Ako si Tomas. Naaalala mo ba ako? Tomas? Ikaw si... Manong Tomas? Mabuti naman at nakilala mo pa ako. Ibig sabihin, hindi pa tuluyang nasira ang isip at alaala mo. Anong kailangan niyo sa akin? Bakit kayo nandito? Ikaw, isa kang mangingisda. Mangingisda kayong dalawa? Ayoko sa isda. Ayoko sa isda. Naku, huwag ka mag-alala, Kuya. Hindi ka namin bibigyan ng isda. Wala rin kaming dalang kahit anong isda. Kung ganun, anong kailangan niyo sa akin? Iho, kami sana ay gustong magtanong. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nawala at matagal bago nakabalik? Hindi biro ang 2 taon ng pagkawala mo, lalo na para sa asawa mong si Dory. 2 araw. 2 araw lang akong nawala. Hindi 2 taon. Pero Kuya, 2 taon po talaga kayo nawala. 16 ako nang mapabalita ang pagkawala mo. 18 taon na ako ngayon. Tingnan mo nga si Ate Dory. Malaki ng pinagbago ng katawan niya. Dati medyo tabain tapos ngayon nangangayayat na. 2 araw lang ako sa yugib nila. 2 araw lang. Louie, apo. Wag muna natin siyang kontrahin. Pakinig lang muna tayo sa kanyang mga ikikwento. Sige po, Lolo. Pasensya na po. Ay, Patrick. Ano bang mga halimaw itong sinasabi mo? Pwede mo bang ilarawan ang itsura nila? Mga babaeng lamang dagat. Babaeng lamang dagat? Ang hirap ipaliwanag ng itsura nila. Kulay putik ang balat tapos puno ng mga kaliskis. Medyo payat at maliliit din sila. Siguro ay 4 na talampakan lang ang tangkad. Alam ko na, babae sila. Kasi mahaba ang kanilang buhok. Umbok ang dibdib at dahil sa kasalanan nila,
Hindi ko maisip kung anong nilalang ang nilalarawan mo, Patrick. Hindi pa sila mga Shokoy o mga Magindara. Magindara? Ano po yun, Lo? Kung isa sa larawan ay kamukha ng mga sirenang mga ito, buntot ng isda ang mga binti nila, tapos mapaing tao ang itaas na bahagi ng katawan. Sinasabing ang mga Magindara ang mga aswang ng dagat. Totoo po ba talaga mga ganong nilalang? Sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala sa mga ganon. Hindi pa naman kasi ako nakakita noon maski isang beses. Tumanda na lang ako at lahat sa pangingisda ay wala akong nakitang Magindara. Hindi sila mga sirena. Iba sila. Iba po sila. Pero totoo ang mga halimon na sinasabi ko. Totoo ang mga halimon na yon. Kinuha nila ako. Nang tumaob ang bangka namin, hinila ako ng isa pa ilalim. Dinala niya ako sa kuweba nila sa ilalim ng dagat. Maniwala kayo sa akin, Manong Tomas. Totoo ang sinasabi ko. Totoo sila. Ano pong ginawa nila sa inyo doon sa ilalim? Malabo ang naalala ko. Basta, pinahihirapan nila ako kapag natatauhan ako. Pagramdam ko, pagod na pagod ako. Nawawala ka rin sa wisyo nung nandun ka. Hindi ko alam ang nung nangyayari sa akin. Basta nawawala ako sa sarili ko. Para akong inihimatay, pero ang alam ko, hindi ako nawawalan talaga ng malay. Kasi nga pagod na pagod ang katawan ko tuwing gumigising. Palagay ko kinagamit nila ako, Manong. Paanong ginagamit, Kuya? Ginagamit para magparami. Sa nalalaman ko kasi, dalawang madalas na pakay ng mga ganyang nilalang kapag nangunguha ng mga tao. Para sa pagkain o para magparami. Kuya, paano ka naman nakatakas doon? Pabutit binalikan nila rito. Kung yun ang pakay nila sa'yo. Hindi nila ako binalik. Hindi nila ako dapat ibabalik. Nakawala ako dahil sa mga pagsabog. Mga pagsabog? Hindi ko alam kung ano yun, basta may mga pagsabog. Paisa-isa. Nayanig ang kuweba sa ilalim ng dagat. Nagkagulo ang mga halimaw. Doon ako nakatsyempo para tumakas. Lumabas ako sa yungib. Pinilit ko lumangoy paangat. Masakit na baga ko pero pinilit ko pa rin. Kaso nawalan na ako ng malay nung malapit na sana ako sa ibabaw. Naubos na hangin at lakas ko. Nagkatinginan kami ni Lolo Tomas. Parehong hindi makapaniwala sa mga narinig. Pero wala naman kaming masabi para ipilit na nagsisinungaling lang si Kuya Patrick. Wala naman kasi siyang dahilan para gawin yun. Ngayon nakawala ako. Nakauwi ako pero sigurado hanapin nila ako, Manong. Uhulihin nila ako. Dadalhin nila ako pabalik sa ilalim. Manong Tomas, ayoko na bumalik doon. Ayoko na mawala ulit. Ayoko na malayo ulit sa asawa ko. Ayoko na, Manong. Ayoko na po. Kaya pakiusap, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako ilayo ang mga limon niyo sa akin. Kuya Patrick. Huwag kang mag-alala, iho. Sasabihan ko ang iba pang mga kaparyo natin na pagtayan ng mga baybayin. Nang sa ganon, walang halimaw na makalapit sa'yo. O sa kahit sino mang kabaryo natin. Yung iba malamang hindi maniniwala. Pero siguradong marami rin ang tutulong. Isa na ako ron. Kami nitong apo ko. Maraming salamat sa inyo, Manong Tomas. Maraming salamat po talaga. Tsaka hintay na rin natin si Berta. Siguradong mas marami siyang nalalaman sa mga ganitong bagay. Kaya sa kahit sino sa baryo, sa ngayon kasi nasa Leyte pa yon. Di ko sigurado kung kailan ang balik. Matapos kausapin si Kuya Patrick ay umalis na kami ni Lolo Tomas. Bumiyahe kami noon patawid ng dagat upang bumili ng gamot para sa aking nanay Alma. Pasado 5:00 na ng hapon nang makauwi kami ni Lolo. Nanay naman eh. Sinabi ko na kanina, ako na maghahanda ng hapunan. Hindi kayo dapat nagkikikilos masyado. Kaya ko na to. Adobong talong lang naman tong lulutuin ko eh.
Hindi naman to mabigat na gawain. Tsaka alam kong pagod kayo ni tatay. Hindi kayo dapat masyado makampante, Nay. Mamaya, sumpungin na naman kayo eh. Sumakit na naman ang gusto yung puso ninyo. Magsasabi naman ako kapag hindi ko kaya. Huwag niyo ako masyadong alalahanin. Sige na. Ikaw na lamang ang magpaningas ng apoy para sa lulutuin ko. Si Nanay Alma ay may cancer sa matres. Kaso wala kaming pera noon para sa maayos na gamutan at wala rin kaming mahagilap na tulong mula sa kinauukulan. Kaya naman napipilitan kaming umasa sa mga halamang gamot, kilot at mefenamic. Yun nga lang ayaw talagang paawat ni Nanay. Gusto pa rin talaga niyang kumilos sa bahay kaysa magpahinga lang. Hinayaan na lang namin siya ni Lolo. Bagamat nakahanda naman kami lagi para umalalay. Nakakainis naman to. Hindi ako makatulog. Antok nga ako pero ayaw talaga manahimik ng utak ko. Payapang gumulong ang gabi para sa aming munting tahanan. Yun nga lang ay hindi ako makatulog ng maayos. Ang dami kasing gumugulo sa utak ko. Una na roon ang kalagayan ng nanay ko. Anumang oras kasi ay maaari siyang tuluyang gupukin ang kanyang karamdaman. At ayoko yung mangyari. Ang problema, wala nga kaming pera para ipagamot siya sa mga dalabhasa. Kaya naman naisip ko munang lumabas at maglakad-lakad sa may dalampasigan. Ang kubo kasi namin ay ilang minutong lakad lang mula sa baybayin. Saan kaya talaga kami makakahanap ng pampagamot kay nanay? Kung totoo lang sana ang mga himala, di na kami mamumroblema ng ganito. Sana lang talaga, maambunan kami ng milagro. Sana magkapera kami. Tapos, gamitin namin para kay nanay. Kahit wala nang matira pag gumaling na siya. Pero, mas mabuti pa rin sana. Gumaling na siya ng tuluyan. Teka, si Kuya Patrick ba yun? Saan siya pupunta? Nakaupo ako noon sa isang tagong bahagi ng dalampasigan. Paborito kong pwesto kasi walang nakakadistorbo sa akin kapag gusto kong magmuni-muni. Subalit nagtaka ako nang makita ko si Kuya Patrick. Naglalakad dito ilang metro mula sa akin. Nakayoko habang naglalakad. Kung titingnan, ay mukha siyang naglalakad ng tulog. Saan kaya siya papunta? Malalim ng gabi ah. Ba't nandito pa siya? Tsaka akala ko ba, takot na siya sa isda o sa dagat. Bakit siya na pa rito? Hindi maganda to. Mukhang naglalakad yata siya ng tulog. Lapitan ko na lang para... Anak ng pating! Tumakbo papunta sa dagat! Kuya Patrick! Teka sandali! Kuya! Saan ka pupunta? Kuya! Uy! Bumalik ka rito! Kuya! Kuya Patrick! Nagulat ako nang bigla nilang tumakbo si Kuya Patrick papunta sa dagat. Hinabol ko siya agad. Kaso mabilis siyang nakalayo. Tuloy-tuloy siya sa pagtakbo. Kahit nasa mismong tubig na siya. Nagtaka ako kung paanong tuloy-tuloy lang siya sa pag-usad kahit pa medyo malakas ang alon. Patuloy ko siyang sinundan. Napilitan na akong lumangoy para mas mabilis ako. Kita ko kasing nasa bandang dibdib na niya ang tubig. Kuya! Kuya Patrick! Makinig ka naman sa akin, oh! Kuya! Kahit anong pagtatawag ko ay hindi talaga niya ako pinapakinggan. Gayunpaman ay hindi ako sumuko. Patuloy lang ako sa paglangoy. Kita ko ring bumabagal na ang kanyang pag-usad ng patayo. Marahil gawa na rin ang bugso ng alon. Kailangan ko siyang maabutan. Baka malunod siya dyan. Konti na lang. Konti na lang. Diyos ko naman kasi, kuya. Ano bang nangyayari sa'yo? Ilang sandali pa ay nagawa ko ng maabutan si Kuya Patrick. Malapit kami noon sa isang nakaparadang bangka.
Bangka iyon ng isa naming kapitbahay. Nakatali ang bangka sa isang puno ng niyog na nasa dalampasigan. Pero nakadistansya na ang bangka mula sa baybayin dahil natangay na nga ito ng alon. Kuya, ano ba nangyayari sa'yo kasi? Kumising ka nga. Ako to si Louie. Bumalik na tayo sa dalampasigan. Umuwi ka na sa inyo, kuya. Kuya Patrick, ano ba? Pinilit ko siyang hilahin, pero talagang ayaw niyang sumama sa akin. Pilit pa rin siyang umaabante, habang nakatapak naman ang mga paa ko sa buhangin sa ilalim ng dagat. Yun ay kahit pa nasa leeg na niya ang tubig doon banda. Pinilit ko pa rin siyang hilahin. Sinubukan ko na rin kargahin na lang, pero ayaw talaga niyang magpatinag. Hanggang sa may narinig na lang akong gumagalaw sa tubig sa may unahan. Ano yun? Ano yun nasa tubig? Isda ba yan? Medyo malaki. Halos kasing laki ng tao. Sa tulong ng liwanag ng gasuklay na buwan, ay naaninag ko ang gumagalaw sa tubig. Hindi malinaw pero napansin ko ang kaliskisin nitong balat na kulay putik. Mabilis itong lumusong ulit pa ilalim. Anino na lamang nito ang naaaninag ko. Kumabog agad ang dibdib ko, lalo na nang mapansin kong kumikilos iyon palapit sa amin. Diyos ko! Ano gagawin ko? Bahala na. Ang mahalagay, maitaboy ko yung isda na yan. Kaya ko naman siguro. Bago pa man makalapit ang malaking isda, ay mabilis na akong lumangoy papunta sa nakataling bangka. Kinuha ko ang isa sa mga sagwan nun. Pagkatapos ay lumangoy ako pabalik kay Kuya Patrick. Sa pagkakataong yun ay kita kong napakalapit na sa kanya ng kung anong lamang dagat. Hindi pwede to. Maaabot na kami ng isda. Si Kuya Patrick. Kaya ko to. Aabot ako. Abot pa ako. Sa pagkadesperado ko ay agad kong hinambalos ang sagwan sa nakikita kong lamang dagat. Tinamaan ko yon. Kumilos iyon lalo pa ilalim at gumilid. Nagtaka ako kasi may naaninag akong parang mga buhok ng babae sa ilalim ng tubig. Doon yun sa dapat ay ulo ng iniisip kong isda. Imposible to. Babae ba talaga yun? Babaeng isda. Anong nangyari? Bakit ako nasa dagat? Bakit ako nandito? Anong ginagawa ko dito? Kuya, bilisan mo. Sumampa tayo sa bangka, dali. Medyo nakahinga ako ng maluwag ng matauhan si Kuya Patrick. Agad ay inalalayan ko siyang makalapit at makasampas sa bangka. Subalit, tanaw ko pa rin ang gumagalaw na kung ano sa ilalim ng tubig. Bagamat, hindi pa rin malinaw sa akin ang itsura nito. Ayoko na dito. Uwi na ako. Ayoko sa dagat. Mayali mo dito. Kukunin nila ako. Tulungan niyo ako. Huwag ka mag-alala, kuya. Gagawa ako ng paraan. Pinuwesto ko si Kuya sa gitna ng bangka. Maingat ko namang hinila ang lubid ng bangka na nakatali sa puno ng niyog. Sa ganoong paraan, ay mas mabilis kaming makakabalik sa lupa. Subalit nagsimulang magpaikot-ikot ang kung anong nilalang palibot sa bangka. Hanggang sa namalayan ko na lang na naputol na niya ang lubid. Bakit ang dali naman yata niya naputol ang lubid? Problema to. Umiikot-ikot rin siya sa palibot sa bangka. Hindi tayo makakalapit sa dalampasigan kapag nagpatuloy siya ng ganyan. Ayaw niyang tumigil. Hindi siya titigil hanggat hindi ako nakukuha. Tulungan mo ako, Louie. Tulungan mo ako pakiusap. Kuya, sabihin mo nga. Ano ba yung umaaligid sa atin? Yan ba sinasabi mong alimaw sa dagat? Siya yan. Sila yan. Yan ang alimaw sa dagat. Iyan ang kumuha sa akin. Gusto nila akong kunin ulit. Tinamaan ka nga naman ng lintik! Ayan na siya! Ayan ang alimaw! Sa
Sa isang iglap ay biglang lumundag ang kung anong nilalang mula sa tubig. Pabalik lang din sa tubig. Napakabilis lang po nun. Pero napakalakas ng pagtilamsik ng tubig dulot ng kanyang katawan. Dahil sa paglundag niyang yun, ay umurong ang bangka papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Anong gagawin ko? Baka tuluyan kaming mapalayo sa dalampasigan. Mas manganganib kami kapag napunta kami sa malayo. Ayun na naman siya! Muling lumundag ang nilalang sa ikalawang pagkakataon. Noon din ay nakita ko ng mas malinaw na bahagyaang nilalang. Totoo nga, kamukha nga ng sa tao ang katawan nito. Bagamat medyo maliit at payat, yun nga lang ay di ko pa rin nakita ng maayos ang kanyang muka. Mabilis kasi siyang nakalusong ulit pabalik sa tubig. Babaliktad talaga tong bangka kapag nagpaulit-ulit siya sa paglundag ng ganon. Tigilan mo na ako! Lumayo ka na! Hindi ako sasama sa'yo! Lumayan mo na ako! Umalis ka na! Wisit! Lumundag na naman! Muntik nang tumaob ang pinapatungan naming bangka nang muling lumundag ang nilalang sa ikatlong pagkakataon. Noon ay hinawakan ko ulit ang sagwan. Naisip ko na lang na hampasin siya kapag sumugod siya ulit palapit. Subalit, nagtaka na lang ako nang bigla siyang tumigil ilang metro mula sa bangka. Tumitig ako ron banda. Nasa ilalim siya ng tubig, pero naaninag ko ang hugis ng kanyang katawan at buhok. Ramdam ko ring nakatitig siya pabalik sa akin. Louie, nasa panganib ka. Nasa panganib ka, Louie. Anong ibig mo sabihin, kuya? Bakit ako? Nararamdaman ko. Ramdam ko. Ikaw lang pa kanyang kunin. Ano po? Gumapang sa katawan at kalooban ko ang kilabot ng marinig ang sinabi ni Kuya Patrick. Muli kong nilingon ng nilalang. Lalo kong nahintakutan nang makitang kumikilos na ulit ito palapit sa bangka. Humigpit ang hawak ko sa sagwan. Pilit kong hinahanda ang sarili para maghampas. Kahit pa nanginginig ang mga kamay at braso ko. Ayan na siya ulit, Louie. Ayan na siya. Susugurin niya na tayo. Susugurin niya tayo at kukunin ka niya. Kukunin ka ng halimaw. Diyos ko! Protektahan niyo kami! Ilayo niyo sa amin ang panganib na to! Kung halimaw man yan o ano, ilayo niyo po siya sa amin! Ilayo niyo po! Pakiramdam ko ay huminto ang tibok ng puso ko nang may sumabog sa malayong bahagi ng dagat. Hindi ko kita ang pinagmumula ng tunog ng pagsabog. Pero sigurado akong alam ko kung ano yun. Pagsabog! May sumabog! May sumabog banda roon! Siguradong sinamang amado yun, kuya! Ano namang ginagawa nila doon? Bakit may pagsabog? Bakit katunog doon ang pagsabog na narinig ko nung nasa ilalim ako ng dagat? Dinamita yun, kuya. Nitong kailan lang kasi, nahumaling sila mga amado na manghuli gamit ang paltik. Ngayong nabanggit mo yung mga narinig mo sa ilalim ng dagat, hindi malabong mga paltik nga rin yun, kuya. Paltik? Dinamita? Dinamita nilang dagat? Ang mga isda? Kuya, yung halimaw, tingnan mo! Sa mga di po nakakaalam, ang paltek ay isang uri ng improvised na dinamita. Uso po ito noong dekada 80 at 90. Gawa sa mga bote ng soft drinks na nilalagyan ng pampasabog. Mas mura kesa sa totoong dinamita. Pagkatapos ng pagsabog ay napansin na lang naming lumangoy na palayo ang halimaw na umaaligid sa amin. Hindi ko sigurado kung bakit pero kutob ko. Dahil yon sa inaalala niya ang kanilang tahanan o ang kanyang mga kasama sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, hindi ko na yon gaanong inisip. Madali ko na lang sinagwa ng bangka pabalik sa dalampasigan. Pagkarating ay tinali ko iyon gamit ang ekstrang lubid na nasa lagayan din na nasa bangka. Ay, mabuti na lang talaga. Nakaligtas tayo ron. Salamat, Louie. Hindi mo ako pinabayaan. Pasensya na rin. Patawarin mo ko. Hindi ako makatulong ng maayos kanina para makaligtas tayo.
Nanginginig kasi ako eh. Naninigas ang katawan ko kanina habang nasa dagat. Para akong ginugupok ng matinding takot. Kuya, huwag mo nang isipin masyado yun. Naiintindihan ko naman ang kalagayan mo eh. Siguro nga, pwedeng masabi ng iba na naduwag ka pero hindi ganun ang nakikita ko. Sadyang hindi lang talaga biro ang pinagdaanan mo sa kamay ng mga halimaw na yun. Ang isipin mo na lang, ligtas na tayo. Makakauwi ka na sa inyo. Maraming salamat ulit, Louie. Hindi ko na matanaw ang kakaibang nilalang sa dagat. Gayunpaman ay may mga pagsabog pa rin doon sa laot. Nasisindak si Kuya Patrick kapag naririnig yun. Kaya hinitid ko na lang siya sa kanilang bahay. Diyos ko naman, Patrick. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka pa kasi nagpunta? Pinag-alala mo na naman ako. Akala ko na paano ka na naman eh. Tsaka ano bang nangyari? Bakit basang-basa kayo? Patawad, mahal ko. Patawarin mo ako. Mahabang kwento po, Ate Dory. Pero, muntik nang makuha ulit ng halimaw si Kuya. Ano ka mo? Ikinuwento ko kay Ate Dory ang lahat ng nangyari. Simula nang makita ko si Kuya Patrick na tulalang naglalakad, hanggang sa naging inkwentro namin sa halimaw. Totoo ba talaga yung sinasabi mo, Louie? Totoo po lahat, ate. Kaya nga basang-basa kami. Galing kasi ron ay dumiretso na kami rito. Diyos ko, ibig sabihin, may posibilidad pa rin makuha ng halimaw sa dagat ang asawa ko. Hindi na sila interesado sa akin. Hindi na sila interesado sa'yo? Kuya naman eh. Huwag ka namang nananakot ng ganyan. Naramdaman ko yun, Louie. Naramdaman mo rin. Tumitig siya sa'yo. Ikaw na ang pupunteriyahin nila. Ikaw nang gusto nilang dalhin sa ilalim ng dagat. Mag-iingat ka, Louie. Mag-iingat ka. Kuya, Balisa akong lumakad pa uwi. Nadagdagan ng gulo na bumibiyak sa isip ko. Nababahala ako para kay Nanay Alma. Tapos biglang inaalala ko na rin ang sarili kong kaligtasan. ay, dagdag problema na naman pag nagkataong totoong sinasabi ni Kuya Patrick. Paano kaya to? Kakausapin ko ba si Lolo Tomas? Kaso masyado na maraming iniisip yun eh. Sarilinin ko na lang muna siguro. Tapos kay Manang Berta ko na lang sabihin kapag nakabalik na siya. Sa kanya na lang ako hihingi ng payo. Ganun na nga lang. Pero, syempre, sana pa rin. Pagkakamali lang si Kuya Patrick. Sana. Pagkarating ko sa bahay, tulog na sina Lolo Tomas at Nanay Alma. Naligo lang ako sa may poso. Nagbihes tapos humiga na rin sa banig. Agad naman ako nakatulog dahil sa sobrang pagod at gulo ng utak ko. Apo. Louie, kumising ka na. Handa ng almusal, Louie. Louie. Umaga na pala. Alas 6:30 na nga eh. Ba't parang napasarap yata tulog mo ngayon? Pasensya na, Lo. Di ko kasi nahanap agad ang antok kagabi. Pero, huwag kayong mag-alala. Nakatulog din naman ako. Ay, sige na. Bumangon ka na dyan at mag-almusal. May lakad tayo ngayon. Aayusin natin ang kubong lagayan natin ng mga gamit pang isda. Tapos mamayang gabi, papalaot tayo. Ginusto ko nung sabihin kay Lolo ang nangyari nung nagdaang gabi. Pero nanaig ang pag-aalinlangan ko. Kaya naman tahimik na lang akong bumangon at nag-almusal. Pagkatapos ay naghanda na ako para sa gagawin namin ni Lolo. Subalit na lumabas ako ng bahay, ay napansin kong nagkukumpulan sa may di kalayuan ng iilang mga kabaryo namin. Doon kung saan ibinabagsak ni namang Amado ang kanilang mga huli. Nakita rin iyon ni Lolo Tomas at lumapit kami. Ang dami nitong huli nyo, Amado. At medyo sira na yung iba pero marami pang pwedeng ibenta. Mukhang ayos pala talagang gumamit ng palitin. Hoy, tingnan mo. Kung ano.
Kaso nga, baka naman mahuli tayo. Delikado rin. Oo nga. Ay kumusta Louie? Manong Tomas? Kayo pala. Halika kayo. May ilan akong pwedeng ipamigay dito. Mga hindi pwedeng ibenta kasi lasog-lasog. Pero garantisado maayos pang pang-ulam ang mga ito. Pretuhin nyo na lang. Abay, ang dami nga ng huli nyo, ah. Ilang kilo ba lahat yan? Mahigit 30 kilo, Manong. Konti pa nga to kung tutusin Kaya nga sinasabi ko sa inyo, gumamit na rin kayo ng paltik sa panghuhuli ng isda. Isang pagsabog lang, tiba-tiba na kayo. Pero masyadong delikado naman po yan, Mang Amado. Alanganin kayong masabugan. Hindi ka masasabugan kung mag-iingat ka. Siguraduhin mo lang din na maayos ang pagkakagawa ng mga paltik na dinamita. Kahit ano pang sabihin mo, Mang Amado, hindi nyo na dapat ituloy yan. At bakit naman? Ang dami naming huli palagi, ang laki palagi ng kita namin. Walang dahilan para itigil namin to, Patrick. Hindi mo dapat ituloy yan dahil ginagampala mo sila sa mga pagsabog. Ginalit mo sila, Mang Amado. Ginagalit mo sila. Ginagalit mo sila! Ginagalit? Sino? Yung mga halimaw na sinasabi mo. Alam mo, Patrick, mas mabuti pang manahimik ka na lang. Halata namang nabaklas na ang tornilyo dyan sa utak isda mong isip Huwag ka na lang mangialam. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pagsisisihan mo to, Mang Amado. Pagsisisihan mo. Magagalit sila. Magagalit ang mga halimaw. Magagalit ang mga halimaw. Magagalit ang mga halimaw. Magagalit sila. Magagalit sila sa'yo. Magagalit sila sa atin. Manahimik ka na nga. Nakakarindi ka na. Amado, huwag mo nang patulan. Ako ka ba? Nakakapikon po itong baliw na tumanong Alam mo nang basag ang katinuan ni Patrick ngayon tapos papatulan mo. Sinong baliw sa inyo dyan? Sige na, Louie. Samahan mo muna si Patrick. Malamang hinahanap na yan ni Dory ngayon. Sige po, Lolo. Hinatid ko nga ulit si Kuya Patrick sa kanila. Nalaman kong nakatakas na naman pala ito. Kasi nalingat lang si Ate Dory. Kaya naman tinulungan ko na lang ang mag-asawa. Kinabitan ko ng dagdag na panali ang kanilang pinto para hindi to basta mabuksan ni Kuya. Pagkatapos ay bumalik na ako sa amin para tulungan si Lolo sa ginagawang kubo. Isa yung maliit na lagayan ng mga gamit pang isda sa likod ng bahay namin. Pagsapit ng hapon ay nagpahinga kami, tsaka bumangon nang sumapit na ang gabi. Ganun kasi talaga ang buhay ng mga mangingisda. Gabi na akong pumalaot. Mukhang nagdidinamita na naman sila Mang Amado Magkasunod na gabi na po yan. Ang totoo, Apo. Minsan ay naiisip ko na rin gumamit ng paltek. Mukhang yung kasi ang susi para makaangat tayo. Lalo ngayong kailangan natin ng pampagamot ng nanay mo. Desperado na ako. Sigurado po ba kayo dyan? Hindi naman kayo marunong gumamit nun Hindi pa nga ako sigurado. Naisip ko nga. Sumama muna kina ama at minsan. Tapos, tsaka ako pag-iisipan. Ay, sana po talaga. Nakarami tayo ngayong gabi. O di naman kaya, sana'y makabingwi tayo ng mamahaling huli. Para naman kahit paano, mabawasan po problema natin. Hindi man ako sang-ayon kay Lolo Tomas ay naintindihan ko naman siya. Totoo naman kasing may matinding pangangailangan nga kami sa pera ng mga panahong yun. Tuloy kami sa pagsagwan papuntang laot. Doon kami sa kabilang bahagi ng dagat. Medyo malayo kung saan si Mang Amado. Nang makarating sa saktong pwesto, ay hinanda na namin agad ang ilaw, lambat at pamingwit. Ang ilaw ang aakit sa mga isda. Ang lambat ang para hulihin ang grupo ng maliliit na mga isda. Ang pamingwit naman ay para manghuli ng malalaking isda. Ano ba to? Bakit bigla na lang akong kinabahan? Para ako ng lamig. Sanay naman ako sa ginaw dito sa laot kapag gabi Wala lang to. Baka masyado lang ako nag-iisip. Ayos ka lang mo dyan, Louie. Ba't parang natutulala ka yata,
Ayos lang ako, Lo. Huwag kayong Lo! Lo, tulong! May nabingwit ako! Parang ang laki nito! Nagulat ako nang may kumagat sa pamingwit ko. Sinubukan ko yung hilahin, pero hindi ko kayang mag-isa. Kaya naman dali-dali akong tinulungan ni Lolo Tomas. Subalit kahit tinutulungan na ako ni Lolo, ay nahihirapan pa rin kami. Sadyang malakas ang pagpupumiglas ng nabingwit ko. Gayunpaman ay hindi kami sumuko. Kung malaking isda kasi yon, ay siguradong malaki-laki ang kikitain namin. Naman! Magpahuli ka na! Magpahuli ka ng isda ka! Luwangan natin ng konti. Hayaan muna natin yung lumangoy at mapagod. Imaniobra mo ang bangka, bilis. Sige po, Lo. Ihanda ko na rin ng sibat. Ang gamit naming pamingwit noon ay yung mga lubid na may maraming kawil. Kaya nung makahuli ng 5 o higit pang malalaking isda ng sabay. Yun nga lang, pag malakas ang hatak ng isda ay delikado kung basta mo lang ito pipiliting hilahin. Kaya minsan, kinakailangan naming hayaan muna silang pagurin at hayaang lumangoy ng kaunti. Sinasabayan namin ito ng pagmamaniobra ng bangka upang hindi kami tumaob. Kung kailangan, tiyempo rin kami para tamaan ng kawayang sibat ang isang malaking isda. Apo, ay maganda ka. Umaahon siya. Tamaan mo lang si Bat. Heto na! Humanda ka sa akin! Ayan na! Sapol! Pagkahagis ko sa sibat ay kita kong tinamaan ko ang isda. Noon din ay kumalat sa ibabaw ng tubig ang dugo nito. Nagtaka kami ni Lolo. Kasi mas marami sa karaniwan ang dugo na kumakalat sa tubig. Gayunpaman ay hindi na kami nagsayang ng oras. Tinila namin ang pamingwit. Ilang sandali lang ay unti-unti na naging malinaw sa akin ang anino ng isang nilalang na nasa ilalim ng tubig. Hindi iyon anino ng isang isda, kundi ng isang may kaliitan at payat na babae. Hindi ito maaari! Ano yan? Isang babae. Apo, bilisin natin. Iahon natin siya mula sa tubig. Lolo, hindi pwede! Halimaw ang isang yan! Halimaw! Huwag mong sabihin naniniwala ka nga sa sinasabi ni Patrick. Totoong sinasabi ko, Lolo! Halimaw ang isang yan! Kumusta ka, binata? Nang maiahon namin ang kung anong nilalang, ay agad kong nakumpirmang iyon din mismo ang nakaengkwentro namin ni Kuya Patrick. Batay iyon sa kulay putik niyang balat at hubog ng maliliit niyang katawan. Subalit yun ang unang pagkakataong nakita ko ng malinaw ang karimari-mari niyang muka. Mukha ng isang babae, pero dilaw ang mga mata. Patag ang ilong at may sapating ang matatalim na mga ngipin sa malapad na bunganga. Kapansin-pansin din na may mga sugat at pinsala siya sa kanyang katawan. Siguro ay nabangga ng malaking barko o bangka. O di naman kaya ay nasa buga ng paltik. Kasama na rin doon ang kawayang sibat na nakakabit pa sa kanyang balikat. Halika, sumama ka sa akin. Hindi! Wag! Wag! Anong klaseng nilalang ka? Bitiwan mo ka po ka! Wag! Louie! Ay, hindi! Apo ka! Louie! Louie! Napakabilis ng pangyayari. Pagkaahon nito ay kumapit siya sa gilid ng bangka. Agad na kumapit din siya sa isa kong braso. Nung sinubukan kong kalasin ang kaliskis niyang palad ay agad na niya akong hinila papunta sa dagat. Nahulog ako sa bangka at nilublob niya ako sa tubig. Ramdam ko ang pakay niyang hilahin pa ako pa ilalim. Hindi to pwede. Ayokong sumama. Hindi nila ako pwedeng makuha, Diyos ko! Huwag ka nilang masyadong magpumigas at hindi ka masaktan. Sumama ka nilang sa akin mahinaahon. Huwag kang mag-alala.
magkakaroon ka ng buhay na parang isang maharlika roon. Hindi. Hindi ako papayag. Tetong sa'yo! Pwisit ka! Nang makatsyempo ko'y inabot ko ang kawayang nakakabit pa sa balikat ng halimaw. Ginalaw-galaw ko yun. Napadaing siya sa sakit at nabitawan niya ako. Gusto ko sana yung bunutin para isaksak ulit sa kanya. Kaso mahirap gumalaw sa ilalim ng tubig. Kaya kumilos na lang ako para umahon. Lintik! Akala ko talaga katapusan ko na! Louie! Ay, bilisan mo! Sumampa ka rito sa bangka! Baka mahablot ka ulit niya! Nandiyan na po! Lolo! Maganda ka pa ng kawayang sibat! Anda na itong mga sibat natin dito! Sige na! Bilisan mo na! Andiyan na siya! Talagang gusto niya ako makuha! Nakakainis! Dali-dali akong lumangoy pabalik sa bangka. Habang lumalangoy naman ako, ay nagahagis ng kawayang sibat si Lolo. Pukol sa humahabol sa akin. Hindi tumatama ang mga sibat, pero sapat na yon para hindi basta makalapit sa akin ang halimaw. Sa wakas, nakabalik din ako rito. Diyan ka muna sa may gitna para hindi ka niya basta mahablot. Diyos po naman, ano ba kasing pakay doon sa'yo? Nasaan na po kaya yun? Hindi ko na siya makita. Oo nga, wala na siya. Huwag pa rin tayong pakakampante, Lolo. Baka nandyan lang siya sa ilalim ng tubig. Eh, sasaktan ako. Hindi tayo pwedeng magtagal pa rito sa laon. Delikado tayo pag nagkataon. Alerto ka, Louie! Dahan-dahang sumagwan si Lolo Tomas. Kinuha ko naman ang mga natirang kawayang sibat. Nagpalinga-linga ako habang umuusad kami. Wala akong makitang kakaiba sa dagat. Pero ramdam ko pa rin may nagmamatsyag sa amin. Hindi ko rin mapigilan ang kalamnan ko na manginig sa lamig. Kahit pa nagsuot na ako ng baon kong jacket. Kinakabahan pa rin po ako, Lolo. Pakiramdam ko, nandyan lang siya sa malapit. Kahit ako nga ganyan din ang pakiramdam. Kaya nga manatili ka lang alerto. Hagisan mo agad ng sibat kapag nakita mo. Sige po, magpapahinga lang din ako. Maya-maya, papalitan ko kayo sa pagsasagwan. Nagsalitan kami ni Lolo Tomas sa pagsasagwan. Bagay na karaniwan naman namin ginagawa. Hindi nawala ang kaba namin. Subalit nakarating na lang kami at lahat sa dalampasigan ay hindi na kami ginulo ng halimaw. Pabutit hindi na yun ang gulo ulit. Pansin kong marami siyang sumugat. Mukhang nakuha na niya yung bago pa natin siya mabingwit. Siguro nang hina na siya matapos mong mapalala ang tama niya sa sibat. Ang di ko lang po maintindihan. Bakit hanggang ngayon ay di pa rin ako mapalagay? Pakiramdam ko, di lang ganun kasimple ang mga bagay, Lo. Huwag kang mag-alala po. Bukas ay babalik na raw si Berta. Kausapin natin siya. Baka sakaling may maitulong siya para hindi ka nalapitan ulit ng halimaw na yon. Eh ano pong sasabihin natin kay nanay? Siguradong magtataka yun kung bakit napauwi tayo ng maaga. Ay, sabihin na lang natin. Kailangang ayusin ng bangka. Kaya tayo napauwi agad. Hindi makabubuti sa kanya na mag-alala ng gusto. Umuwi kami nang walang huli ni Lolo Tomas. Ginawa na lang naming pampalubag loob sa aming mga sarili na ang mahalaga ay buhay kami. Mas mabuti nang walang kinita sa isang gabi kesa mamatay ng di oras. Pagkarating namin sa bahay ay nagdahilan na nga lang kami kay nanay. Pagkatapos ay naghanda na ako para matulog. Antok na ako. Pampira. Napagod ako ng gusto dun. Naubos ang lakas ko. Ay! Makatulog na nga. Didilihensya pa ako bukas. Kailangan kumayod kasi wala kaming huli ngayon.
Sarado ko na lang tong bintana tapos sigana ako. Dumungaw ako sandali sa labas ng bintana. Mula roon ay tanaw ko ang dalampasigan. Kita ko ang bangka namin ni Lolo na nakatali sa isang puno ng niyog. Nung makaramdam ako ng kakaibang panlalamig, ay sinara ko na iyon ng maigi. Humiga na ako sa banig sa tabi ni Nanay Alma. Nakatulog naman ako agad dahil sa matinding pagod sa nangyari. Subalit, bigla rin akong nagising makalipas ang ilang oras. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakatulog. Ano ba yan? Madilim pa. Ba't pa ako nagising bigla? At nawala ng antok. Bakit bukas ng bintana? Napabalikos ako ng bangon nang makitang bukas na ang bintana sa kwarto namin ni Nanay. Pumapasok mula roon ang napakalamig na ihip ng hangin. Agad ay napansin ko ring wala na si Nanay Alma sa tabi ko. Bukod pa doon, basa ang banig at sahig namin. Animoy binuhusan ng tubig dagat. Anong nangyari rito? Bakit basa ang sahig namin? Nay! Nay! Saan po kayo? Nanay! Lolo! Huh? Sino nandyan? Habang tinatawag ko si Nanay, ay may naulinigan akong naglalakad sa bakuran namin. Mga yabag iyon na parang gawa ng mga basang paa. Dinig ko ring huminto iyon sa labas ng bintana ng kwarto namin ni Nanay. Hindi ko na hinintay sumilip ang kung sino ang nasa bintana. Agad ay binuksan ko na ang pinto ng kwarto para sana lumabas. Subalit natigilan ako na makitang basari ng sahig ng sala at bukas na ang pinto ng kubo namin. Wala rin si Lolo sa kinahihigaan niya sa sala. Ano bang... Nasaan na sila Lolo at Nanay? Bakit wala sila rito? Kinakabahan ako. Lolo Tomas! Nay! Nasaan ba kayo, Lolo? Kumusta, binata? Sumama ka sa akin. Sumama ka sa amin. Hindi ako sasama sa iyo! Bitiwan mo ko, alimaw ka! Bitiwan mo ko, sabi! Bitiwan mo ako! Habang tinatawag sina Lolo at Nanay, ay napalakad ako papunta sa pinto ng kubo. Doon ay nagulantang ako nang bigla nalang sumulpot ang babaeng halimaw at hinablot ang isa kong binti. Walang ano-ano'y agad niya akong hinila pa ibaba sa mga baitang na nasa labas ng pinto. Tsaka tuloy-tuloy niya akong hinila papuntang dalampasigan. Bitiwan mo kung demonyo ka! Sak Lolo! Tulungan niyo ako! Nay! Lolo! Nasaan ba kasi kayo? Tulong! Tulungan niyo ako, Nay! Amin ka na. Isa kang malusog at malakas na binata. Ito ang magiging bago naming mapagkukuhanan ng similya. Hindi ako makakapayag! Tutulungan mo kami magparami sa ayaw at sa gusto mo. Tutulungan mo kami! Tuloy-tuloy niya akong kinaladkad papuntang dalampasigan. Hindi siya tumigil hanggang sa makarating na kami sa may tubig. Tulong? Tulungan niyo ako! Lolo, Nanay! Pinilit kong magpumiglas. Sinubukan ko na rin siyang hampasin ng mga nadadampot kong bato. Pero baliwala. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad sa akin papunta sa ilalim ng tubig. Napapikit na ako. Ramdam kong pumapasok na ang tubig sa baga ko. Bagamat katakatakang hindi pa ako nalulunod, gayon pa man ay hindi mawala ang hilakbot na lumulunod sa akin. Sa amin ka! Sa amin ka, binata! Sa amin ka na!
Natatakot na akong magsumigaw o magsalita man lang. Nanatili akong nakapikit habang hila-hila niya ako. Ilang sandali pa, namalayan ko na lang na may dalawang mga palad na dumampi sa dibdib ko. Walang ano-ano'y bigla iyong dumiin sa mismong bahagi kung nasaan ang magkabilang bahagi ng baga ko. Ay, Diyos ko. Sa wakas, anak ko. Nagising ka na rin. Nay? Mabuti na lang at nagawa pa ni natin siyang maibalik. Manang Berta. Takang-taka ako nang bigla na lang akong magising. Natagpuan ko ang sarili ko sa kwarto namin ni Nanay. Kasama ko roon sina Nanay Alma, Lolo Tomas at Manang Berta. Pagkagising ko ay agad akong sumuka ng tubig dagat. Animoy nagmula ako sa pagkalunod. Ano nangyari? Nalunod ba ako? Paanong... Para kang nalunod kahit hindi. Sabihin na lang nating kaluluwa mo lang ang nalunod. Ano po? Ganito kasi ang nangyari, Apo. Pagkagising namin ng nanay mo, nagtaka kami kasi nanginginig ka ng gusto. Ang lamig din ng katawan mo. Ay tapos, may lumalabas na tubig dagat mula sa bungang at ilong mo. Mabuti na lang talaga't nakarating na si Manang Berta. Tinawag namin siya agad para matignan ka. Yun nga lang ay inabot pa rin ng ilang oras ang ginawa niyang ritual sa'yo. Ilang oras? Anong oras na po ba? 2:00 na ng hapon, Apo. Ay, sige na. Mamaya na ang usap. Kunin mo muna yung salabat na niluto ko, Tomas. Ipainom mo rito sa apo mo. Litong-lito ako sa mga nangyari. Hindi ko malaman kung panaginip lang ba ang lahat o talagang pinagtangkaan ako ng halimaw sa dagat. Ininom ko ang inabot na salabat ni Lolo Tomas. Kahit paano ay gumaan naman ang pakiramdam ko nang makahigop ako ng mainit. Berta, sabihin mo nga, anong klaseng kilalang ba talaga ang nanggugulo sa amin? Anong halimaw bang kumuha kay Patrick? Tapos ngayon, apo ko naman ang punteriya niya. Buyumang. Buyumang? Anong buyumang? Isang uri ng aswang dagat na bihira lang magpakita. Hindi ito laganap sa mga kwentong bayan, gaya ng mga manananggal, tiktik, gabunan, o kahit ng mga magindara. Dahil doon, ay hindi ito masyadong kilala ng mga tao. Kung ganon, totoo po ang mga aswang. Totoo sila, Alma. Nandyan lang sila sa paligid. Naghihintay ng pagkakataon. Ano po ba itong mga buyumang manang? Ibig kong sabihin, ano bang pinagkaiba nila sa mga magindara, Serena at Chokoy? Ano bang pakain nila sa akin? Mga taong isda pa rin sila, iho. Yun nga lang hindi buntot ng isda ang kanilang mga binti. Sa halip ay nakabalot sa buo nilang katawan ng mga kaliskis at may kakayahan silang manirahan sa ilalim ng dagat. Sila rin ay hindi kumakain ng mga tao. Pangaisda at iba pang hayop dagat lang ang kinakain nila. Kung ganon, ano nga ba talagang pakay nila kay Louie? Ang mga buyumang ay puro mga babae, Tomas. Walang lalaki sa kanilang lahi. Ang ginagawa nila, nangunguha sila ng mga lalaking tao upang dalhin sa kanilang lungga. Doon ay ginagamit nila ito upang magparami. Yun po bang ginagawa nila kay Patrick noong nasa kanila pa ito? Ganun na nga. Maswerte na lang at nakatakas si Patrick. Mabuti na lang at hindi naubos ang lakas si Kuya Patrick doon. Mabuti at hindi siya pinatay ng mga halimaw na yon. Hindi ako sigurado sa bahaging ito, Louie. Pero sa pagkakaalam ko, ang 1 taon dito ay katumbas lang ng 1 araw sa kanilang lungga. Kaya naman, sa 2 taon na nawala si Patrick, 2 araw lang yon sa kanyang buhay.
Yun marahil ang dahilan kung bakit pareho-pare ng suot ni Patrick nang makabalik siya rito. Ang tanong ko na lang ngayon, paano natin mapapatigil ang mga halimaw ngayon? Para wag na nilang punteryahin itong si Louie. Pwede kasing sinuwerte lang tayo. Berta, nagawa mong maibalik si Louie. Paano kung pumalya na tayo sa susunod? Kung aswang ang mga yun, baka tatalab sa kanila mga pangontra sa aswang, ano po? Hindi ganon kasimple yon. Ano ba ang karaniwang pangontra sa aswang? Asin, balat ng alimango at buntot pagi. Lahat ng yon ay karaniwan sa dagat. Hindi yun tatalab sa kanila. Kung gagamit naman tayo ng dinurog na bawang at katas ng kalamansi, posibleng malusaw lang ang mga yon ng tubig dagat. Ano pong gagawin natin, Manang? Hindi naman pwedeng hayaan lang nating makuha nila si Louie. Ang naiisip ko ay kawayang pinatulis at suka. Oo nga. Naalala niyo, Lo? Nasaktan siya sa sibat natin kagabi. Pwede nga yun. Pero ibig sabihin ba, kailangan natin silang kalabanin ng harapan? Masyadong mapanganib yun. Ganun na nga, Tomas. Isang paraan pa ay umalis si Louie rito. Manirahan siya sa ibang lugar na malayo sa dagat. Halimbawa, sa gitna ng Luzon o Mindanao. Nagkatinginan kami ni na Lolo Tomas at Nanay Alma. Alam naming parehong hindi ako basta makakalayo. Dahil nga wala kaming perang pamasahe. Bukod pa ay wala kaming kamag-anak o kakilala sa mga malalayong lugar. Yun nga lang, hindi matatapos ang problema para sa isla. Kahit umalis pa si Louie. Bakit naman, Berta? Maghahanap ba sila ng ibang pupunteryahin dito sa atin? Isa na yan, Tomas. Ikalawa, hindi malabong gumanti sila sa atin. Sinira ng mga pandidinamita ang kanilang tahanan sa ilalim ng dagat. Dahil doon, ay posible silang maging mas agresibo. Hindi sila kumakain ng tao. Pero sa pagkakataong ito, hindi malabong pumatay na sila ng mga taga-isla. Nung hapong yon ay agad na kumalat sa maliit naming isla ang nangyari sa akin. Kasabay ding kumalat ang babala ni Manang Berta para sa mga taga-baryo. Lalo na sa mga gumagamit ng paltik sa pangingisda. Manang Berta naman eh. Huwag nga kayong magpatawa. Anong buyumang ba yung sinasabi ninyo? Totoong sinasabi ni Manang Mang Amando. Yun ang halimaw dagat na kumuha kay Kuya Patrick at pumupunterya sa akin. Louie, walang halimaw sa dagat. Dekada 90 na. Nagpapaniwala pa kayo sa mga ganyan. Alam nyo, pwede naman kayong sumama sa grupo namin sa pangingisda eh. Para naman maambunan din kayo ng malaki naming kinikita. Pwede nga rin naturuan ko kayo kung paano gumawa na maayos sa paltik. At kung paano yun gamitin. Maganda yon para sabay-sabay tayong umunlad dito sa isla. Ay, mahihirapan tayong kumbinsihin si Mang Amado. Ang magandang gawin ngayon ay maghanda na lang kayo. Maaaring bumalik ang mga buyuma ngayong gabi at subukin kang kunin ulit, Louie. Mag-aalas 5 na nang magsimula kaming maghanda ni Lolo Tomas. Gumawa kami ng marami-raming mga kawayang sibat. Pinahira namin iyon ng suka. Pati ang mga itak namin ay hinasa ko ring maigi. Noong padilim na, ay nasa loob na kami ng bahay. Sinarado naming maigi ang mga pinto at bintana. Kumain na muna kayo, Tay Tomas. Mabuti nang manatili kayong malakas at hindi magutom. May pakiramdam akong magiging mahabang gabing ito. Nay, eto po. Ginawa ko para sa inyo. Mga sibat. Hindi natin sigurado ang mga mangyayari, anak.
Mabuti nang may pangdepensa ka rin sa sarili mo kung sakali. Ay, oo nga pala. Kumusta bang pakiramdam mo ngayon? Medyo maayos naman po, Tay. Kumikirot ang puson at sa bandang tiyan ko pero hindi naman masyadong masakit. Sana lang talaga wag akong sumpungin ngayong gabi. Naghapunan kaming tatlo. Pagkatapos ay naupo kami sa labas ng saradong pinto ng kwarto namin ni Nanay. Doon kasi malayo sa mga bintana. Pakiramdam namin ay yun ang pinakaligtas sa buong kubo. Wala pa rin nangyayari. Pag-aalas 10 na ng gabi. Siguro naman ay hindi na babalik ngayong gabi yung asonglo. Sana nga'y ganun, anak. Wala nang paglagyan ng pangamba ko para sa'yo. Hindi pa rin tayo dapat makampante, Louie. Mahirap na. Baka dumating kung kailan tulog na tayo. Pero ikaw, Alma, matulog ka na. Dito ka na lang maglatag ng banig sa tabi namin ni Louie. Oo nga po, Nay. Makakasama sa inyong magpuyat. Naglatag nga si Nanay Alma ng banig sa tabi namin ni Lolo at nahiga. Hawak pa rin niya noon ang 2 pinatulis na kawayang bigay namin ni Lolo. Kami naman ni Lolo Tomas ay nanatiling dilat. Hindi ko magawang makaramdam ng antok dahil na rin sa kaba, kilabot at pagkabahala. Sumapit ang hating gabi, tahimik pa rin ang paligid. Ang akala talaga namin ni Lolo ay wala nang manggugulo sa amin noon. Subalit nang kumagat ang alauna, ay may naolinagan na kaming mga pagsabog mula sa laot. Mukhang nagsisimula na sina Amado. Talagang hindi sila nakinig. Lalo po tuloy akong kinabahan. Baka mamaya, magambala ang mga buyumang dahil sa kanila. Basta manatili ka lang handa, Apo. Dinig ko ang pagsabog mula sa laot. Sa inis ko ay napasandal na lang ako sa dingding. Ipinikit ko ang mga mata ko. Hawak ko pa rin ang itak at mga kawahayang sibat. Nakiramdam ako hanggang sa nagtaka na lang ako nang bigla akong mahilo. Ano to? Nahihilo ako. Ba't bigla na lang? Teka, hindi ako makadilat. Namamanid ang katawan ko. Lolo! 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 Pakiramdam ko noon ay bigla na lang akong binalot ng dilim at lamig. Nahihilo ko tapos hindi ako makadilat. Hindi rin makalusot ang boses ko sa lalamunan ko hanggang sa nakaramdam na lang ako ng kung anong mahapdi sa kaliwang braso ko. Parang may kung anong gumuhit na matalim sa balat ko. Sunod ay naramdaman kong may bumuhos na kung ano roon na naging dahilan ng lalong paghapdi ng sugat. Ang apde! Lintik! Lolo! Anong ginagawa ko rito? Kanina ka pa namin kinigising. Bigla ka na lang tumayo at lumakad dito sa likod ng pinto. Pilit ka naming pinipigilan. Gusto mong lumabas. Nawala ka sa sarili mo, anak. Mukhang nilalaro ng aswang ang isip mo. Diyos ko! Talagang hindi niya ako titigilan ng basta. May kung sino sa labas. Nagising ako sa matinding hapde. Noon din ay nakita ko si Lolo na sinusugatan ako gamit ang kanyang itak. At binuhusan niya ang sugat ko ng suka. Kasunod noon ay narinig naming may kung sino umaaligid sa kubo. Mga yabag na gawa ng mga basang paa. Ayan na siya! Sigurado akong siya na yan, Lo! Ganyan na ganyan din ang narinig kong mga yabag kagabi. Kinakatok niya ang pinto. Sino yan? Sino yung kumakatok sa pinto namin? Sumagot ka! Hindi ka namin pagbubuksan hanggat di ka nagsasalita! Hindi mo kami maluloko! Halika na, binata! Sumama ka na sa akin! Sumama ka na sa amin! Kumpirmado, siya nga. Sumama ka na sa amin! Huwag ka nang magmatigas! Halika na! Tigilan mo ng apo ko! Walis ka na rito! Wala kang mapapala sa amin! Sumama ka na sa amin! Halika na! Halika na! Kinakalampag niya ng pinto. Ay, Diyos ko.
Kapag nagpatuloy to, masisira niya ang pinto. Wala akong mapagpipilian, Lo. Kailangan ko nang lumabas para harapin yung halimaw na yan. Anak, masyadong mapanganib. Alam ko, Nay. Pero, mapanganib na rin kahit dito sa loob. Kailangan kong gumawa ng akbang. Naiintindihan kita, Apo. Pero hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan nating planuhin ang ikikilos natin. Nag-usap nga kami sandali ni Lolo Tomas. Tuloy-tuloy pa rin sa pangangalampag sa pinto ang aswang. Nang handa na kami, tahimik ngunit mabilis akong kumilos. Dala ang itak at pinatulis na kawayan ay lumabas ako sa pinto ng kusina. Tatapusin na kita ngayon, halimaw ka. Bakit pa kasi nabingwit pa kita? Hindi ako papayag na maging palahian ninyong mga hayop. Ayun siya. Tumakbo ako sa gilid ng kubo namin. Tuloy-tuloy papuntang harapan. Nang makita ko ang aswang sa harap ng pinto ng sala, ay hindi na ako nag-isip. Dire-diretso akong tumakbo papunta sa kanya habang nakaumang ang sibat na kawayan. Itong sayo! Mamatay ka na! Wisit kang tao ka? Pero sa pinapakita mong lakas, lalong hindi na kita pagkakawalan. Hindi mo ako madadala sa lungganin niyo! Kawayan na yan! Naku! Lagot! Ngayon, huli ka na! Nagawa ko siyang masaksak ng ilang ulit. Tinamaan ko siya sa balikat, braso at tagiliran. Subalit nang sasaksakin ko na sana siya sa may dibdib, ay nagawa niya akong masalag. Nahawakan niya ang braso ko. Walang ano-ano'y agad niya akong kinaladkad sa buhanginan papuntang baybayin. Nabitiwan ko ang itak at sibat na dala ko. Halata ko noong medyo nangihina na siya sa mga natamong saksak ng sibat ng kawayan. Sasama ka sa amin. Isa kang malakas at malusog na binata. Hindi kita dapat palampasin. Wisit! Ang demonyo ka! Bitiwan mo ko! Kita pakakawalan. Bitiwan mo ko! Pakawalan mo ang apo ka! Wisit ka, matanda ka! Pakialamero! Ayoko sa'yo! Ayaw namin sa'yo! Yun ang balak namin ni Lolo Tomas. Ako ang unang haharap sa aswang. Mabuti kung magtagumpay akong patayin agad ang halimaw. Subalit kung mabiguman ako, ay tsaka sasaklolo ang lolo ko. Mamatay ka ng demonyo ka! Kukunin mong apo ko! Pues, etong sa'yo! Hindi ko na kaya! Paulit-ulit na pinagsasaksak ni Lolo Tomas ang aswang. Nang makatsyempo ay kinalas ko na ang pagkakahablot niya sa akin. Kinuha ko ang sibat at itak ko. Tsaka tinulungan ko na si Lolo para tuluyang tapusin ang aswang. Huwag ka nang pumangon! Sa wakas, mukhang napatay na natin siya, Lo. Oh, Louie. Tara na sa loob ng kubo. Bukas na natin asikasuhin tong panggay dito. Mabilis kaming pumasok ni Lolo sa bahay. Muli naming sinarado ng maigi ang mga pinto. Sa kabutihang palad ay wala nang nanggambala sa amin pagkatapos. Subalit makalipas ang mahigit 3 oras, ay naulinigan naming may nagkakagulo sa dalampasigan. Madilim pa ang madaling araw nun. Agad ay lumabas kami ni Lolo Tomas. Lo, yung bangkay ng aswang, wala na rito. Bahid na lang ng malansang dugo niya ang natira. Huwag muna natin siyang isipin. Puntahan natin ang mga tao. Hindi magandang kutob ko. Tumakbo kami ni Lolo Tomas papuntang dalampasigan. Kita naming may nagkukumpulang mga tao ron.
Lumapit kami at nahintakutan kami sa nadatnan. Ah, Diyos ko, totoo nga. May halimaw sa dagat. Ay, nakakakilala. Nakakilala ang... Hindi kasi marunong makinig. Ayan tuloy. Ang katawan ni Mang Amado. Ba't nagkaganyan? Sigurado nga mga buyumang ang may gawanan. Binalaan na sila ni Manang Berta, hindi sila nakinig. Ngayon, huli na para magsisi si Amado. Hindi maiguhit ang katawan ni Mang Amado at ng iba pa niyang mga kasama. Akala mo ay nilapa sila ng mga pating. Kulang-kulang ang bahagi ng kanilang katawan. At danak ang dugo sa kanilang bangka. Isa lang ang natirang buhay. Siya ang nagmaniobra ng bangka pabalik sa dalampasigan. Ang sabi niya, may 2 pang bangka na naiwan sa laot. Pawang mga namatay na rin ang sakay nito. Ito na ang sinasabi ko. Kung nakinig lang sana si Amado sa akin, baka hindi nangyari sa kanya yan. Hindi na ba talaga ligtas manirahan dito, Manang? Yan ang hindi ko masasabi. Mas maigi pa rin kung lumipat kayo ng tirahan itong anak mo. O kung hindi man ay manatili kayong handa, lalo kapag gabi. Hindi nyo alam kung kailan may buyumang na magtangka ulit sa kanya. Sundin natin ang payo ni Manang Berta. Simula ngayon ay mag-iipon tayo. Luluwas ka sa ibang lugar, Louie. Doon ka magtatrabaho at magsisimula ng bagong buhay malayo sa dagat. Naging mapayapa naman ang baryo namin pagkatapos ng lahat. Wala na rin po kasing umulit na gumamit ng dinamita o paltik sa pangingisda. Wala na ring buyumang na lumapit sa akin. Kahit naramdam ko pa rin na may nagmamatsyag mula sa dagat. Kaya naman makalipas ang halos 1 taon ay lumuwas ako pa Luzon. Napadpad nga po ako rito sa lalawigan ng Rizal. At dito ko na minabuting lumagay sa tahimik. Pinasunod ko na rin dito sina Lolo Tomas at Nanay Alma. Sa ngayon ay tahimik na ang buhay ko rito sa Rizal. May sarili na rin akong pamilya. Subalit gawa na rin siguro ng pangit kong nakaraan. Umiiwas na akong mapunta sa dagat. Mahirap na. Baka biglang hindi na ako makauwi sa pamilya ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko.